Karambola sa DWIZ. Programang sasaguhin ang iba't ibang isyu at mga balita. Karambola sa DWIZ. Tatalakayin, hihimayin at pagtatalunan ang iba't ibang mga isyu. Karambola sa DWIZ. Programang pwede kang mag-reach pero for now, pwede ka rin mas-crash. At ngayon, narito na ang inyong mga karambulista at ang programa Karambola sa DWIZ. Karambola, Karambola. Magandang umaga. Welcome to Karambola. Kasama sa impilan, Conrad Banal, Jonathan De La Cruz, Joel Aksamana. Ako po si Trixie Cruz Angeles. Mapapanood kami sa... Nasaan ba tayo? Mapapanood kami sa aming YouTube and Facebook page. Huwag pong kakalimutan, like, share, follow, and subscribe. Nandun din po kami sa aming website, dwiz882am.com. Dito, mada-download po ninyo ang aming mga apps for iOS or for Android. Of course, yung mga nakikinig sa atin sa radyo, huwag pong kakalimutan, you can participate via text message 0999-376-6768. Ulitin po natin, 0999-376-6768. And of course, we're live on Aliw 23. Like, huwag pong kakalimutan, kung hindi nyo po nakikita ito sa inyong cable, just rescan at lilitaw na po ang Aliw 23. Magandang umaga. Good morning! Oh, Good morning! sisimulan ko lang, sorry ha. Pasalamat muna. Papasalamat muna. Ayan. Ako na, personally, kay Ma'am Chinchin at kay Doktora Grace Ortesa dahil sa... Napakatinding pinadala nila para sa birthday ko kahapon, yung kare-kare. Baka magkamali ako, nagkamali na ako eh. Sabi, kare-kare at binagongan na ano At prawns. At saka hindi, ano yung binagongan niya? May Bagnet. oh. Yung prawns, by the way, ako, Magi, laki ng kasalanan ko. Iniwan ko yung prawns sa tatlong to, hindi na nila inubos na nila. Wala akong nadala, pero okay lang. Kwento na lang namin, Kwento na lang. Akala ko kompleto na yung nandoon sa'yo. Dedicated. Dapat pala kukuha pa ako dun sa prawns. Pero okay lang. Dedicated to the birthday boy yun eh. Nagkamali ako kay Chinchin, sabi ko, thank you dun sa bagnet pakbet. Sabi niya, hindi pakbet yun. Sige, sa susunod, padadala ko sa inyo pakbet. Well, Thank you very much. Bagnet ang pakbet. Meron daw. Ano. Nahalata niyo ba? Parang tumaba ako. Tumaba. Ayun. Talagang Napakain ako ng Napakababait si Chinchin tsaka si Doktora. Ano po kayo dyan? Morning. At saka ang kanilang asong si Thor, yung kanilang yellow lab. Nanonood daw sa screen eh. Dahil sa ginawa niyo sa amin, tumaas na naman ang demand for rice in the Philippines. Napakain tayo ng bigas. Morning din sa ating mga ibang kaibigan na nakikinig, mga daily basis. Ito, bagong tagapakinig sa Karambola. Taga Vegan, Ilocos Sur, Tomas Florentino, magugulat siya nito. Magandang umaga, sir. Kaibigan kasi namin yung anak niya, si Eric. At nahalata na lang nung umaga na, nakikinig sa Karambola yung dad ko. Yung dad niya nakikinig sa Karambola. Vegan, Ilocos Sur. Magandang umaga, Sir Tomas Florentino. Ang ganda dyan sa Vegan. Ganda talaga. Of course, yung regular natin, nakikinig si Joy Cruz at saka si June Cruz. Hindi si Philip yan. Hindi, iba pa si Philip, nakikinig at nagbibigay ng chocolate yun. Oy! Chocolate cake. Philip Cruz. Attorney Philip Cruz. Ng Bloom Magandang Cafe. umaga, Attorney Iba yun. Magandang umaga. Siyempre. Pwede kong batiin ng birthday si Sino? dating PNP Chief Raul Bacalso. Yes, Uy! yes. Ka-golf ko yan eh. Si Raul. Si Raul Bacalso, General Raul. Birthday niya ngayon. Talaga. Sino na nanalo? Huwag na natin pag-usapan yun. Huwag na natin. At saka, siyempre, kaibigan natin si RC Constantino. Happy birthday, RC. And of course, mga regular natin sa Batangas, Doktora Berberabe. Ayun. Berberabe family. Happy birthday. Si Gigi, saka yung mga The kids. kapatid nila.
Magandang umaga at happy birthday din kay Haja Arnadel Inawat Luong. Ba! Sambuanga. Maligayang araw sa Buanga. Pampanga. Pero malakas tayo sa Sambuanga. Uy, ang tourism dyan, ha? They're really, best. may DOT, meron silang tourism plan para Very Mindanao. Pero hindi daw masarap ang kuratsa dyan. Ay, Ay, di ba? hindi. Hindi daw. Talaga? Hindi raw. Pinatutunayan kasi. Yung alabarsos? Alabarsos. Hindi. Tiniyak mo malaman-laman talaga. raw, mataba. Happy birthday, madam. Tapos isasaw-saw ko Haja sa sukang, Arnadel Inawat Luong. bawang. Saka yung mga Kain na kaibigan naman natin pinag-usapan natin. By the way, since tagapakinig, naku, nawala tuloy. Classmate to ng kapatid ko sa St. Paul dati, years ago. Napakatindi palang manunood natin sa Greenwoods, Cainta, si Nadine Mamita Gamalinda. She is a scintillating example of how water privatization worked. Dahil walang tubig dati ron sa Greenwoods. Ngayon, Dinala namin nung mga 2000. Meron na sila pero meron pa rin daw mga lugar na wala. Hindi ko lang ma-explain sa kanya. Mayroon Knowing what I know now, hindi basta-basta kinokonekta subdivision, kailan ikaw gumastos. ginagastos Yun niya, sa subdivision. papalabas, tapos nakakakabit sa Manila Water. ganun ba yun? Well, because we cannot, not we, sila, they cannot answer for the non-revenue water nung dating nilagay na Santa Lucia. Ay, hindi pwede yun. Hindi pwede. Hindi pwede. Kailangan sagutin nila yun. Sagutin nila yun. Pati yung mga sewerage. Kaya nga nagkakaroon ng problema because that's supposed to be part of their concession Okay, agreement. sige. But anyway. hindi. Kinikilala naman natin yung contribution ng mga water companies. Yan. Definitely. Na nagkaroon ng mas malawak na distribution. Uy, that's mighty big. Ang kine-question natin dito, yung magkano. Hindi na. Mas malawak ang distribution nila sa Vietnam at saka This sa... is globalization. This is market kasi forces. pumunta Kailangan yung magbayaran nila mo. ng 100 billion You have to pay for infrastructure. Over the years. Magkano? Over there. Anyway, Oo, talaga. Anyway, Tayo Nadine, hi. pinakamahal na tubig sa buong mundo. Ay, number 1 na ba tayo ngayon? Except Well, hindi ko alam. Hindi, Sama na Maldives rin ang sa Maldives. Ah, Maldives. Maldives. Gano'ng kalaki Pero ba, Maldives? considering na tropical country, ang annual rainfall natin. Mataas. Oh, yeah. At saka, considering na natayo na yung mga dams na yan bago sila nagdatingan, Luma na, kailangan nga magtayo ng bago. Kaya, Good morning din sa ating mga kaibigan sa Governor Matt Manotok, Vice Governor Cecil Araneta Ilocos. Marcos, at saka Ilocos. si Mayor Michael Marcos Kion. good morning din Morning. kay Yusek Leo S. Sebastian. Ano ba yung S nito? Sugar? Hindi. Leo S. Hindi sugar. Leo S. Ito lang Sebastian. magkatabi tayong ganito. Sugar. Madadamay na naman ako dyan. Tama ka na naman ng tamang ganyan, Trixie. Yan ang hirap sa'yo. Leo S. Sebastian. At ang sinasabi niya po, mali daw ang USDA. Anong Ang United States Department of Agriculture. mali nila ba? By saying, tayo na ang pinakamataas. Rice importer. Number 1, rice importer. Ito. Ang sabi kasi ng USDA, baka umabot sa 3.9 million metric tons ang importation natin this year. Ang sabi niya, hindi po, below 3.9 tayo. Oo. Kasi ang China, 3.8 Laki naman ng population For ng a China. 1.6 billion population Medyo- versus 110. 110. Yan. So, pagmamalaki natin. Pinagmamalaki natin yun. Number 2 lang number tayo. 2 lang tayo. We're number 2. Year na. Pag yan Balance ang- year ng UP yan. Pag We ganyan, are number 8. Yeah. pag ganyan ang pag-iisip ng mga nasa Department of Agriculture, at in charge si Leo is in charge of rice and corn production, talagang dapat ito, sinabi na nga ni Presidente mismo sa Singapore, reliance on rice imports is not a wise choice. He repeated it, Inulit niya. Inulit niya, ha? Baka hindi kayo nakikinig dyan, Leo. Baka nabibig. Ang paliwanag niya kung bakit hindi tayo ang pinakamalakas mag-import. Ginawang issue, ha? Ginawang issue na... Hindi, maganda yung paliwanag niya. Oo. Kasi daw, ang in-import natin last year, napakalaki na. So, ang dami sobra doon. Oo. And therefore, Hindi tayo dapat nag-import. maiiwan yun dito, gagamit pa natin ngayon 2023. So, liliit na lang import. Anak man to, Ganda. Ang ganda ng in-import din naman natin pala.
Ganda na, hindi naman natin produce pala yun eh. Marami na raw tayo na import last year. Kaya kung konti na lang dapat. 3.8 na lang ang importation ngayon, imbes na 3.9. So, mali ang USDA. Kasi teka. Kasi hinord yung last year. Malamang. Kaya may natira pa for this year. Alam mo, yung mga ganyang paliwanag sa Japan, ay dalawa lang Resign ginagawa. Either magre-resign ka o magharakiri ka na lang. Pero kahit na ano sabihin niya, ang projected po na importation ng China ay 3.5 million. Sabihin mo na 3.8 tayo, mas malaki pa rin tayo. So, tsaka wag na natin pagtalunan niya kung sino Hindi malaki. naman yun ang issue. That fact of the matter is, sobrang dependent tayo Sa import. That's what we're saying. Okay? Hindi huyo kung sino pinakamataas. Okay? Kaya binarabaraho siya nitong si Raul Montemayor. Ang issue daw kung hindi sino pinakamataas o kung sino pinakamababa o sino pinakamahal o sino pinakamura. The issue is bumabagsak ang ating technique or what? Ibig sabihin ng bumabagsak, tumataas by volume. Pero po yung percentage ng kinakailangan, bumababa. Okay? Ang problema, tumaas nga yung production ng rice. Pero tumaas pa din po ang importation. Why? Ibig sabihin, hindi sabay ang pagtaas ng production natin ng bigas sa pangangailangan natin. That's the issue. Okay? Medyo malalim yun, kaya mahirap intindihin yun ng mga nagpapa-import na sugar. Nagpapa-import ng lahat. Kasi sinabi po, mindset niya ito yung figure ni Raul Montemayor. No? Sa ngayon daw po, mahigit sa 20% ng ating pangangailangan, imported. Yes. Okay. Bago daw yung rice, binabago na nila ngayon yung rice tarification law. Hindi na. Rice trade liberalization na yun. Nagsasabi lang naman. Iniiwas sa tariff, iniiwas sa tarification. Kasi pag-uusapan ulit rice liberalization. Rice trade liberalization. Alam nyo, Bago daw mangyari yan, teka, tapusin ko lang yung figure, 20% ngayon, mahigit. Okay. Bago nangyari yan, nasa 10% lang tayo. Excuse me, 30% na ngayon. No ngayon, 30% na importation. Based on 2022 statistics. Dati raw, nasa 10% lang tayo ang imported natin sa total demand. So, ibig sabihin ni Raul Montemayor, kapag mataas na ang share ng imported kesa sa domestic rice production, malaki po ang influence ng presyo sa labas sa presyo ng bigas dito sa Pilipinas. Palagi nang sinasabi yun Ini-import mo yung inflation Ini-import mo lahat ng mga cost ng mga galing sa labas. Okay. Lalo na pag galing sa Argentina. Doon tayo, ang layo nun Yun na ibig sabihin. Hindi. Argentina? Pinag-usapan nila. Pinag-usapan na. Secretary of Foreign Affairs. Magaling bang magtanim ng bigas sa Argentina? Ricky Manalo is now in Argentina in a meeting with the Minister of Trade ng Argentina said, baka pwede tayong kumuha ng rice sa Argentina. Baka. For a country that has a almost 500% inflation rate, dadalhin mo din. 100 lang sila. 100. Venezuela ang 500, ang 400%. Pero mataas yung sa Argentina. 100 lang. 100 lang ang Argentina. Dati yan, 1,000 So, dyan tayo bibili. Diyan tayo bibili. Dinala natin dito lahat yun. Hindi, tsaka yung cost ng shipping. Kaya nga, dinala natin lahat. Ang layo na. Vietnam nga, naapektuhan na tayo sa logistics. Vietnam lang yan. Ang lapit Galing yan. pa ng Vietnam. Argentina, iikutin mo mundo. Ba't ang daming bright ideas ngayon? Super! Kasi ang daming bright people. Ang daming bright boys. Ang daming bright ideas. Super bright. Di ko Magiging alam. bright ang idea mo pag iikutan mo yung problema Ano kayang ginagawa nila dun sa Okay. tiwala ng presidente? No?
We are more reliant on imports. Hindi lang po bigas. Yun ang problema natin. Okay. Nagsabi po ang FAO, ano ba to, parang Jonat? Food and Agriculture. Food and Agriculture Organization. Na yun daw nangyayari sa Pilipinas. Nagkakaroon daw ng epekto, driving up the price of fragrant rice in the world market. Kamukha yung Japonica. Yung mga What's ganyan. driving it up? Yun nangyayari sa Sa Pilipinas. Pilipinas. Yan ang sabi ng FAO. At least nakaka-influence tayo sa world event. Hindi. So, Masama nga lang. tama si Speaker. Tama. Dahil sa atin, bumaba ang presyo. Hindi ng nga bumaba. bigas. Hindi. Hindi ba? Okay, sorry. Kinuha nila yung presyo noong July. Kinumpare sa price nung September. And yung price noong September, it was not the result. And it's because of the approaching harvest season. Yes. It had nothing to do with the executive order. Pilit na pilit yung press release na yun. Pilit na pilit. Pag pulis ang kasama, hindi mapipilitan ka Hindi talaga. naman police, pare. Police Reporter. Police reporter. Yan. As of September po, may, nasa 2.5 million metric tons na nai-import natin. At nagkakagulo pa tayo. 2.5 million metric tons na na-import natin. Nagkakagulo. Ito kasi yung punto ko, parang Joel and Trixie. Kung totoo yung sinasabi ni Leo Sugar Sebastian, Also known as AKA. yes, na yung importation natin last year ay sumobra, kaya may carry over tayo. Bakit nagwawala ang presyo? Bakit tumataas? Nandiyan pa pala yung stock ng imported last year. Lalong Di ba tumiting ina-admin na? Basically, ina-admin niya yung hoarding. na gano'n. Ay, di ba? Parang sinasabi niya sa atin, totoo mga walang yaya, mga... Hindi niya pwedeng tawagin walang iya. Hindi pwede. Constituent niya yun. Uy! Constituent. Ang bait, grabe. Di ba dapat yun? Kaya nga, di ba matagal na natin sila sa magpa-price control ka, di bili mo na lahat yung mga stock Correct. para Bakit matapos. hindi na lang bilhin? Ba't di mo na lang bilhin yan? Nandito na pala eh. Lumalaki yung elephant in the room eh. Sa Ang kanila. iniisip ko, paano naman naisip yung Argentina? Kasi nandun siya. Ayaw. Bisita eh. So they had to say May rice something. surplus ba yung Argentina? Di natin alam. Hindi natin alam. At ano naman eh. Basta pwede. It was not the result of some plan. No. Napag-usapan lang. Nandun siya. Uy, by the way. Oo. Kausapin ko kaya itong mga top tungkol sa rice importation. Mabuti pa. Hindi tayo Ngayon, sa ganyan eh. wala naman daw Meeting on the gusto sidelines. mamuno ng agriculture. Culture. Yan po sabi ni no Sen. takers. Ika nga. Hanap daw ng hanap ang presidente. Siguro, nagkausap sila magkapatid. Pero wala daw gustong mamuno. Si Secretary Balisacan ng NEDA, recently or yesterday, na-report po siya at sinabi niya, wala naman daw sa kanyang offer. Pero yun, sa ngayon. And Wala nag-offer kasi sa kanya si Benjok, no? Ayun. Pero si this Benjok ng is presidente. a fact. Na noon po nagpapipilian, kapapanalo lang na BBM, nung last year, kinausap niya na si Balisacan at tinanong kung okay sa iyo sa Department of Agriculture. Noon, tinanggihan niya na yan. Ngayon sinasabi niya, wala naman daw offer. So kung offeran ka ngayon, tatanggapin mo na ba? Siguro wala pa namang offer uli. Ang, Tinireject mo na noon eh. ano yan, I don't think so. Ganon, hindi niya. Given the situation, di ipiting ka lang ng mga kasama mo dyan sa economic team. Correct. Which is what happened the last time around. Ay, oo. Yung hindi pinag-uusapan talaga dito, ano ba talaga epekto niya rice tariffication law na yan sa domestic production? Ang problema natin, hindi umaangat ang domestic production. Ano mga cost niyan?
Okay? Siyempre, yung technique natin. Isa yun. Meron ng programa si BBM dyan, di ba? Nilay down niya na yan. Ano mga dapat gawin? Yung mga post-harvest. Facilities, seeds, fertilizer. Logistics, Ngayon, meron po may related dyan na issue. Ang sabi ni Senator Amy Marcos na pinagalitan niya ang NFA. Okay? Ba't daw hindi ginagamit ng NFA yung pera nila para mamili ng bigas? Meron ata sila something like 9 billion. Bakit daw hindi ginagamit yun? Para matulungan yung mga farmers and therefore they will be encouraged to plant more sa mga susunod na planting season. Ito po yung totoong nangyayari dyan. Sabi ng NFA, ang budget release daw nila nasa third quarter. Okay. So, yung pera mapupunan ng third quarter and therefore ngayon sila mamimili. Okay. Third quarter. Yes. Ang problema sa third quarter harvest po, yan ang wet. Kasi yan yung tag-ulan. Therefore, wet harvest na tinatawag yan, yung wet season. And therefore, you need drying facilities like anything. Hindi pwedeng sakaling sa high. Wala yun. Wala yun. In multipurpose. Ang problema po, walang drying facilities ang NFA. And for that matter, maski yung Pilipinas. yung Tayo mga, Mga malalaki. yung mga malalaki, wala rin drying facilities. And therefore, hindi sila makabili ng bigas. Kasi pag binili nila yung wet palay, mabubulukan lang sila. You need the dry. correct. Kailangan dyan po yung mga silos na may Yung umiikot. aerated Oo, silos. ganyan na. Okay? So, modernization ang problema rito. Pero napakaganda ng policy natin, di ba? Ibibigay mo yung pera sa NFA at a time, third quarter, na hindi nila kayang gamitin dahil yung bibili nilang bigas. Wet. Kasi baka maging successful, ano ba? Hindi ba pwede sa simula bigay yun, yung summer, Actually, yung first quarter Hindi. dapat. Hindi Sa first pwede. quarter. Bakit? Kasi dependent yan doon sa makukuha mo sa tarification. I see. Hindi ba end of yan fiscal binibigyan year? agad. Hindi budget diretso yan. Depende yan. Depende yan sa makukuha. Ay, oo. Kasi dadaan pa sa budgeting process. Parang sinasadya mo na mawawalan talaga ng papel yung NFA. Tanggalin mo yung tanggalin mo yung parang. Parang. Sinasadya mo talaga. Sadya talaga. Rice Kasi tarification law. bibigay mo pera sa third quarter na hindi nila magagamit. Sinong bibili sa mga farmers? Dalawang ginawa sa NFA. Unang-una, yung kanilang capitalization hindi na in-increase yan, number one. Number two, hindi binibigyan ng pera until such time na mayroon silang nakukuha. Pangatlo pa, hindi sila pwede mangutang. Bakit? Kasi sinasabi nila dati, ang NFA kasi, at any given time, dati, pwede silang mangutang from Land Bank, for example, para lang, Kasi may budget sila. hindi lang yun. Para lang magkaroon sila ng buffer, etc. Everything. Okay. They have access to financing. Kasi intervention siya with market Yes, forces. at any Hindi given naman time. nakaschedule ang market forces. At any given time, you must have your own funds. At any given time. Ang iniisip ko, bakit ayaw na silang pautangin ng land bank? Rice tarification nga. At doon manggagaling ang pera. Correct. At saka, Hindi mangutang. sinabi sa Hindi kanila, na sila babudgetan ng hiwalay. wala. Hindi kayo pwede. At saka, yung capitalization ninyo, hindi na yan. Wala. Hindi kayo dadagdagan. Wala. Hindi kayo dadagdagan. Kaya nga, ang tatalino nung gumawa ng RTL. Kasi, dahil dependent na dun Tatalino, Well, yeah, di ba? In quotation marks talino. Okay. Para ako nauubo pag sinasabi mo. Di sobrang galing, di ba? Hindi ka na magbabudget. Wala nang GAA, yung NFA, for that purpose. Okay. So, mag-aantay sila ng tariff. Yung tariff naman, mayroong classifications. Okay. So, ang usually, makukolekta nila yung lowest tariff rate. So, ang baba lang ng perang papasok. Oo. So, Yan yung pantutustos ng NFA at saka ng modernization. correct.
So, dahil hindi ganun kalaki, hindi talaga makaka-participate fully ang market. NFA sa Sa market market. forces. Bili na lang natin ng vouchers para sa fertilizers. Yan. Take note, Magaling. not fertilizers. Pero vouchers. O, gagamitin Kikita na naman yung trader. ayuda. Di ba? Uy, May kawawa disconnect din yung policy na yun. Naaasa tayo sa rice tarification, yung tariff na makukolekta sa importation ng rice para mag-improve ang ating domestic production. May disconnect po yan. Kasi, para kailangan natin mag-increase ang ating domestic production. Halimbawa, by a miracle, biglang nag-increase ang domestic. Ginanahan ng mga farmers. Meaning you import. became efficient. You started competing well. Mag-switch ka lang sa hybrid. Okay. Well, Tataas na yan. even that switch has... And yet, hindi pa modernize yan. So, tumaas na yung domestic. Seeds lang yun. Therefore, bababa yung ating importation. Therefore, bababa yung tariff. Therefore, wala ka ng pera ngayon, ipantutustos sa modernization. Yun yung disconnect, no? You are trying to do something based on the tariff na kapag naging successful ka in doing this, itong pag-increase ng domestic production, mawawala yung source of funding mo. Ayun yung disconnect doon. Ano daw, ito sinasabi ni Herbert, ano ho to, yung, meron naman sila, pakimkim, sa umpisa. Pakimkim. Meron sila. Parang binyag, ha? Parang sa umpisa, sa budget process, sabi ni Herbert, ayan, no? Pakimkim, ha? Meron, sa budget process, meron pa daw, umpisa. Pero hindi sapat. Kasi, pakimkim lang. Kasi, ngayon, magdidepende ka for purposes of yung talagang total dun sa tariff. So, meron silang umpisa. Yun na nga ang hindi maganda doon sa policy na yun. Why are we dependent on the tariff for everything? Sa domestic production, to modernization, to help the farmers, to subsidize the farmers, to give them fertilizer. It's as if we're trying to justify the tariff law. Di ba? Yes. Na hindi naman mangyayari yung gusto nating sinasabi doon. Para lang masabing pinakamagaling yung tao. Bale, sinasabi ni Herbert. Parang yung sa PhilHealth. Magsisintax ka. Di ba? Sa sugary drinks, cigarettes, ganyan. And everything. Behavior that you want to change. The reason tinataasan mo yung tariff is to discourage. So, if mag-succeed ka sa pag-discourage ng behavior, mawawala yung pera. Bawasan yung pera para sa PhilHealth. Sa Universal Healthcare. Ang galing, di ba? Wow! Meron pera pero hindi kasya. Yun ang ibig sabihin nito eh. Meron pera, hindi kasya kasi ito lang muna. Kasi pakimkim lang. Pagkatapos, yung augmentation, ito na. Wala nga eh. Hindi mangyayari eh. Sa api po ng LFA, kung may mga magsasaka daw gustong magbenta sa kanila, anytime bibili nila. Kung may pera. Hindi lang yun. Ano? Kung kaya nilang tapatan yung yung mga traders. Paano kaya yung dryer na yan, Jonathan? Wala kayang technology? Meron. Na pwede yung mga maliliit na drying facilities man lang? Meron. Private sector nagagawa na yung mga machinery na yan in smaller scale. Meron. Household. Drying, haling, lahat. Post-harvest. Meron nga sa Shopee eh. Shopee? Oh, pero small scale, mga pang-household type na ano. Hindi naman So, pwedeng ibig bumili sabihin- sa Shopee NFA. I'm not saying Baka that. masit na sila. I'm not saying that NFA should buy in Shopee. My point is, that Available it's yan. available. Available. And very easily available. Pagka nga, di ba, less than 300,000 pesos, medyo archaic yung values, baguhin nyo na ha. But less than 300,000, mag-ano ka lang, ano ba yun? Canvassing lang. Hindi ka na magpapabid pag ganun ka liit. So yung mga household type na machinery, even if it's just for demo, at the possibility that you can do this at a smaller scale, it's available. It's not even rocket science anymore. At saka you can ask the DOST.
Marami silang invention, ha? DOS. Marami sila yung... Yun na lang sana ang pondo. Sayang yun. Pontuhan nila yung mga invention ng... Nadidid Ng in mga ang investor. research natin. Meron, marami tayong inventors nakakuha ng mga ganyan. Kasi po, yung pera napupunta sa real estate investment. Encourage pa yung inventors, di ba? Encourage pa yung Ang inventor. investable funds lahat nasa real estate. Tulad na. Uy, Ang sabi pa natin po ng ang NFA, GSIS, bago daw yung rice tarification na yan, nung sila ay buo pa, Oo. hindi raw po sila nakakamiss ng pagbili. Yes. Ang kanilang target umaabot daw ng 200% of the target. More on this later. Ay, patikim yun. More on this later, pagbalik ng Karambola. Oras natin, 8:33 ng umaga. Balikan natin ang ating mga karambulista at ang programa Karambola sa DWIZ. Karambola. Balitang Karambola, kasama pa rin sa impilan, Conrad Banal, Jonathan De La Cruz, Joel Lacsamana. Ako po si Trixie Cruz Angeles. Humingi po na extension ng DSWD ng pagbigay daw ng ayuda sa mga retailers. Dapat kasi tapusin na nila kahapon. So, humingi pa ng another 15 days. September 29 na raw po maibibigay. Okay. Nako. Yung, Kung kayo nahihirapan, retailer kayo, pasensya na muna kayo. Another 15 days kayo. to the credit of some of the mayors, kaya si Mayor Marcy Nag-advance. Tidoro, tsaka si Mayor Wes Gatchalian, nag-advance sila. Nag-advance sila. Yun ang maganda. Oo. Yeah, responsive leaders. Magkayos na tayo dyan. Kasi tulong-tulong po tayo sa problema ito. Hindi lang national government ito. Pati yung mga citizens. Huwag na kayong masyado. Tsaka Huwag kayong maangas kapag... Tsaka yung mga yung mga hindi naman talaga retailers, huwag kayong sumasama-sama dyan sa listahan na yan. Ang sinabi dati, 65,000 all over the country lang eh. Baka naging 165,000 na yan. Parang biglang sasama ka na biglang, retailer ako. Hindi naman Hindi. siya nakalista na yun. Hindi, meron May silang, singit eh. meron silang formula to get the list. Yung pong meron mga business Permits. and licensing license na pagbenta ng bigas. Licensed grain dealers. Yes. Meron yon. Ang LGU meron yan. Meron yan. At saka NFA. NFA. Yeah. Ang problema lang kung wala Kung walang, listahan yung LGU. ay mahirap naman yun. Hindi naman lahat ng pinagtitinda. LGU kasing efficient. Efficient Ni eh. Mayor Marcy. Mayor Marcy. Mayor Gatchalian. Mayor Gatchalian. Patay tayo sa Yan po ang problema ngayon. Patay tayo sa Paranaque, yung barkada kong si paring Bisoy. Mag-iitak yun pag hindi mo sinama sa listahan. Nalugi na nga eh. Lalo na pag pinagbibili mo na yung Oo. public market, pinagbili mo, di wala. Oh my God. Naging mall. Naging mall eh. Ay, wala na yung listahan na yan. Pinagbili mo eh. Asan na yung mga Nasaan yung mga rice retailers? Ayan. At ang magpo-process po ng listahan na yan, delikado tayo. Oo. DTI. Yun ang pinakadelikado sa lahat. Delikado. Alam niyo ba yung usage? May listahan yun? May chisim. Yeah, Gusto kuya. niya ng chisim? O sige, chisim. Hindi na siya chism. Hindi na chisim. Open na? May mga facts na established. really? But continue with the cheese facts. Hindi, ito lang yung, isa lang, ang alam ko lang kasi, yung isang USEC, Senior USEC. senior USEC po, na siya nag-seset ng SRP. Yan. Ano to yung SRP? Suggested Rate. Retail price. Parang traffic light. Traffic. Na-reassign Yeah. under the Office of the Secretary. Correct. USEC pa rin, pero nakatingala, nagbibilang ng Poste. Ay, na, Hindi, ano, ng na bumbilya butike siguro. sa kisame. Kung walang butike, wala kang mabibilang. Langgam. Ganon, nakatingala ka. Ang weird no, Wala kang ginagawa. 8 to 5, tapos wala kang ginagawa. Tapos, Because, Hindi ko alam anong because. Baka meron ka alam. mayroong, ano yun. Pero Ang alam kasi- ko, may kaso sa Davao. Okay. Yung kaso sa Davao, kinumpis ka ang bakal ng isang kumpanya nang wala naman daw rules.
Tungkol Yes. doon, parang sinita nila, bakit Substandard, you know. kulang na marking. yes. Markings. Yung memo na in-issue Don't get din me ng started with the DTI, markings. Okay. take note ha, memo na in-issue din ng DTI was to take effect next year, 2024. Ayan. Tapos, ni-raid na nila, hindi Ngayon pa pa lamang. illegal. Okay, next year pa yan. Bakit? Proactive. Inaalaw pa yung ganong klaseng standards on certain construction materials. Fencing lang daw eh. Pangpambakod lang itong baka Oo, na. correct. Oo. So, hindi Pero siya- masyado kasing stricto. Kala ko naman mga ripa. Yung USEC, kaya next year pa yung rules. ngayon pa lang Implement huli na natin ngayon. Yeah. Kasama pa sa, yun yung mga Pero problema ano, pag ikaw kasama ka pa sa raid eh. Ito kasi ang... So out of character para sa DTI. Yan, Hindi. naging proactive sa pag... Hindi naman, pare. Hindi naman. Only in Usually particular nahuhuli cases. sila eh. Ayaw ninyo maging Ayaw nyo advance. quality, standard, at saka yung standards na gagamitin nyo next year, ngayon pa lang, iayos na nila. Napaka-demanding Hindi ko. ba? Baka kung anong gawin dyan eh. I-advance nyo na. I-advance nyo na. Diba? Meron din sila dating, out of the blue, Na? gumawa ng memorandum na dinidisallow na ang iba't ibang grades ng kapal ng yero na ginagamit for habitation. So, isa na lang grade. Oo. Kailangan a particular thickness Oo. doon sa ano ba yung tawag doon? Oo. Corrugated metal for roofing. So, at yun lang ang i-allow na i-import. So, kasi karamihan yan imported. Well, it's imported. So, a certain particular grade. Paano yun? Kunwari gagawa ka ng bahay ng manok. Kalapati. Kalapati. Baboy. Hindi mo kailangan ng Mataas na grade. high grade na ano. Tapos, pinipinalize nila ang retailers who will sell that. Ngayon, ang problema, because they Bakit set a ginawa yan? Kasi merong particular distributor. Hindi, coincidence ito. May distributor Na ganun ang grade. for some reason, Na ganun ang grade. halos lahat ng stock niya. Corner niya yung grade na yon. So, Pero kaya yun ang coincidence. rekomendado ng DTI. Pero coincidence yan. Coincidence. Na TRO sila. Ah. Because nakikita naman. Teka, hulaan ko, abogado, ikaw. Ito What? kasi, Hindi. Hindi ako. Hindi ako. sinasabi na kasi dati, Dati. hindi ka sumusunod. Ano na tayo? Trade liberalization Kaya- na tayo ngayon. Pagkikit mo na lahat yan. Kasi RCEP, meron na tayong free trade agreements eh. Oo. Meron pa kasi isang issue po dyan, yung SRP na sinasabi. Yeah. Apparently, ito rin USEC na to may hawak dyan. Yun. Na nagkakaroon daw ng palakasan dyan. Na ibibigay yung SRP mo, depende sa percentage. Alam niyo na ibig sabihin ng percentage. Yan. Pag hindi ka nakapag-percentage, hindi bibigay yung SRP mo. Hindi tataasan. Palagay ko yung percentage yan, success rate. Ang nauna nang nabigyan ng matataas na SRP, yun daw pong mga malalaking manufacturer. Pero coincidence lang yan. Coincidence lang. Ng canned goods. Okay. Okay? Canned goods po. Okay. So, tinanong ko yung source ko. Paano yung imported canned goods? May SRP ba? Wala eh, no? Siyempre. Malayang makakapagbenta yan. Alam mo, maling. May SRP ba yan? Ang kalaban ng malim, yung mga local na luncheon meat. Luncheon meat. Yun, may SRP yun. Hindi ba parang may disadvantage agad yung local? Di ba yun ang ating formula sa trade? Paboran ng import. Facilitate mo nga yan eh. Magaling. Ito yung weird. Magaling. Okay? Mala Bombay, Assuming- Pilipino, tatak Pinoy dyan. Pag ganyan. Hindi, meron pa, may issue pa. Kasi assuming na kasi nasa OMB daw yung kaso na yon, yung raid. Okay. Diba? Ngayon, ang ginawa ng secretary, finload niya, allegedly, at ni-reassign sa OSEC. Allegedly, para daw hindi magka-issue on tampering with evidence. What's wrong with this statement? Wala siyang power pag nasa Office of the Secretary. Dapat preventive. Ayun!
preventive suspension na to. That's exactly the wording of a preventive suspension. So that you prevent the person from tampering with witnesses, prevent the person from access to evidence, etc. Everything about preventive suspension except the actual preventive suspension itself. Baka naman kabakas si Secretary. Or damage control ang tawag dyan. Damage control. Yung Office of the Secretary, parang Bartolina na yung... Ganun Ulong ka na rin. Tingala ka eh. Isolation. Bibilang ka na. Parang ganun na rin yun. Andun ka pa rin sa loob. Pero, andun ka pa rin. Patch card ka na. Mula alas 9. pero kasama mo si Secretary. Nag-usap kayo. Hindi. Ang difference is, may sweldo siya. Pag preventive suspension ka, wala ka munang sweldo. Pagka na-acquit ka o na-clear ka o sabihin... Saka hindi ka papasok sa opisina. Yes. Ngayon pumapasok pa rin siya. Ibig mo sabihin, hindi sila mag-uusap ng mga nag-iimbestiga or what? Hindi sila Magkindata na lang siya. Bartolina. Ganun nakita. Naka-Bartolina siya. Meron pa pong isang issue dyan. Yang kasing DTI, meron silang tinatawag ng Bureau of Product Standards. Yes. Yan yung nag-i-inspeksyon ng mga produkto. Yun nga yung sa year. Ang umaangal po yung mga local na dahil sa kanila, stricto ang Yung implementation ng standard. Yung imported. Doon sa imported, pwede yung sinasabi ni Trixie magkakindatan. Ang ginagawa kasi dun, imported, magdadala ka ng sample para ipakita mo. Sample lang. Sample. Siyempre, hindi mo makukuha lahat yung mga i-import eh. Shipment Oo, yun. container yan. Isang barko yun eh. Di ba? Siyempre, dadali mo sample yung Matino. bulok. Yung bulok na sample para hindi ka papayagan. Ginagawa mo ba yun? Hindi mo ginagawa yun. Ang dadali mo doon, yung pinakamaganda. May kasamang ano yun, pati. Percentage. Percentage. Pati. Pati na. Pati. Oo. Hindi, ito ang balita. Meron daw po mga opisyalis dyan sa DTI, nagtayo sila ng product testing lab. Company. Yeah. So, magpapa-bureau approval ka na. In-house yan. In-house. Hindi, outside, third party. Okay, third Coincident. Pero mga opisyalis din. Okay. Ito po kumalat ito sa May manufacturing. interest. Sa manufacturing, alam nila to sa manufacturing sector. So pag magpapatest ka, doon ka sa lab na yun dadaan. At pag doon ka nagdaan, Ang bilis. malamang sa ma-approve ka. So, parang, Hindi lang sa... parang LTO. Okay, tuloy mo lang. Sige. Ano ba naman? What's happening to our country, General? May sarili silang testing. Yun ang... So doon ka muna bago ka magpa-approve Okay. ng standard mo. Pahusay, di ba? Husay. Napakagandang negosyo. Kasi captive market. Yung mga ganyan, kaya nga kawawa rin minsan yung yung mga nandyan sa regular na bago. Halimbawa, si Doc Sam, FDA, ganyan din ginagawa sa kanya. Oo. Oo! Grabe Nakita mo, meron na ngayon nakuha ng NBI na raid ng mga produkto, ng mga makeup kung ano-ano, ng mga fake. Ganyan din ang ginagawa. Pero meron mga labels yun. Pare, may labels. FDA Fake approved. original. FDA approved yung mga... Kawawa rin ng... Kaya siya, bago siya. Di yayarihin siya doon. Mga ganyan. Ganyan din ito. Okay. Nakita nila, meron nga pala kailangan product standard. Kaya nga, dahil sa nangyayari niya, lugin-lugi yung mga local producers versus import. Hindi mo talaga ma-encourage ang... Kaya yung mga dambuhal ang supermarkets na napakadaming imported canned goods, di ba? Nagtataka ako, bakit kaya ang daming imported? Meron naman mga local nitong ganito. Yung mga... Yung mga... from trade liberalization. Oo. Hindi nga, napakagaang pagdating sa imported na mga standard natin. Walang pinag-ibayan doon sa mga gumagawa ng damit, etc. Lahat. Okay. Basta local production. Teka, nabanggit mo yung damit, hindi natin sinasabi. Oo, sige. Nakamaong po. At saka... Casual Friday. Sneakers na bulaklakin. Bulaklakin. Iba to, iba yan. Sneakers na bulaklakin. Ano ba to? Converse. Converse. Yung sneakers. parang leather na may
flower. Yung kanyang Thank you, blouse. Manong Bechi. Siya May nagbigay ruffles, sa akin. May ruffles po sa dibdib. Ganun. Parang barong. Pero maong. Pero blue. Maong. Casual Friday. Casual Friday tayo. Kasi nabanggit mo yung damit eh. Tama. Yung product, yung mga ganyan na mga regulatory hindi naman capture. Regulatory standards. Almost all. Regulatory standards. Hindi capture. Hindi Ikaw capture. talaga. Madalas ka madulas dyan. Nadudulas ako pagdating sa regulation. So, at any rate, Meron na raw pong public-private food terminals. yun na. With the help of the U.S. Agency for International Development. Tinayo saan? Sa Nueva Vizcaya. Agricultural Terminal. Grabe ang president nito. Kakapiranggot lang. Ang tawag dyan, bagsakan lang yan. Bagsakan yan. Bagsakan ba yun? Bagsakan yung mga vegetables coming from the, Santa Fe, yung mga mountainous areas. Ano ka ba naman? Ito raw ang move against hoarders. Oo, tinatabla mo sila. Pwede Yan. bumili ro ng mura. Dahil may terminal ka, USAID. Mas magaling pa nga yung ginagawa ni Trixie. Binibilis na Binibilis yung Oo, yung direct to market. rescue buying. Rescue buying. Oo, mas okay pa yun. Diba? Masaya yun. Yung talagang nangangailangan na ito yung the farmers meeting the market Yes. directly. Nga lang, dapat mayroon kang pick up o kaya van. Hindi, Ay, di rin. Sa'yo, sinasakay mo lang sa truck. kagaya si Tony Melot. Yung rescue buy. Oo. Anong ginawa daw nitong Pero yung Nueva Ecija ng Agriculture FBI, with the help of the government and the United Yes. States Agency for USAID. International That's on the Development. table, yan. It launched the online platform. Pwede kang bumili ngayon ng online. Online na. Doon lang sa Nueva Vizcaya. Para ma-deliver sa bahay mo yan, ewan ko lang. Mabayad ka pa ng Kung gaano delivery kalaking fee. help ito, hindi ko lang alam. Delivery Dun fees. sa sentro, dun sa ano. Pero napakaganda ng report. Unfazed by the shenanigans of unscrupulous traders Magaling. and profiteers. PR team yan. Antindi. Akala kang Unfazed by the shenanigans. Antindi. Kamay ng PR yung nagsulat ng Hindi gets na. Which reminds me, Ang problema ko lang, nasa Nueva Vizcaya to, maski gusto ko mag-online purchase. by the way, nandyan. Kinakabahan ako sa delivery fee. Meron kaming ganyan na experiment during COVID. Yung homegrown foods. Oo. Pare, we were able to do that. Pero very, very limited yan, pare. Very limited talaga yan. Scale maliit lang. Yung scaling up, ang hirap igawang scaling up kasi ngayon delivery, ang dami. Yung post-harvest, yung mga cold storage, ang hirap. Pero ba't hindi Ano dapat pinag-uusapan ginagawa yung ng gobyerno? aspect na yan ng food distribution? Yan. Yan, yung hirap Pinag-uusapan. Pinag-uusapan? Yung presidente himself. Yes. Sabi, hindi may, agenda lang, di ba? Yung kanyang agenda for May plan. Logistics. logistics. It's there. Kompleto yan. Na-present ka nila kay Presidente. Whole of, Whole of society approach. Whole of society. holistic Society, kanyang whole of approach. society, Whole of society. Yan daw ang kaibahan niya doon sa mga ibang programa. Siya ay holistic. Holistic. Total. Nanguhuli. Ibig sabihin. Yung kanyang Bureau of Product Standards, nanguhuli. Kaya holistic. Huli. Maraming hinuhuli. Maraming hinuhuli. Okay. Nahulid up. Para yung yung mga no turning on red signal tapos nakaabang sila ron. Yun na. Turning ka. Kagaya nito. Yung traffic, yung traffic enforcer. Sa traffic enforcer. Yung scaling up nito, ang problema yan. Sa Benguet mismo, sa La Trinidad, meron ng ganito. May ganyan. Bagsakan nga eh. At lahat. Di ba nagre-reklamo nga? Yung mga producers, doon dadalhin. Doon dadalhin niya. Pagdating dito, ang daming mga dadaanan ng mga problema. Bago dumating sa Balintawak. Kindataan na dadaanan. Di ang mahal na kagad doon.
Pero ito, maganda, USAID. Unfaced nga Paano eh. gumanda yung Como USA? Well, yan na, imported, colonial, ethnic. Como USAID, maganda na. Yan ang maganda, yung PR na sinasabi. Yun ang magandang press release doon. In both. Kaya nakita mo yung first sentence, Yes, yung first word. Unfaced na nga eh. Unfaced Unfaced, pare. by the shenanigans. Yan. Yung first sentence Ikaw ba pala. gumagamit ka ng word na shenanigan nung ikaw ay reporter? Pero sa Reporter! wala akong agad-agad puputulin ko na yung unfaced by agad yan. Puta, ano yan? Defined. Who, what, where, why, when, how lang tayo. Meron ka pang pasakali. Na unfaced ba? Which makes me sorry, PR. Oh. Yan. Gusto ko lang congratulate yung the 30th National Public Relations Congress na nangyayari Ay, ngayon sa Fairmont. kamusta na? Saan ginagawa? Sa Fairmont Hotel. Pero meron akong kwento nga lang. Actually, dadaan ako ni Harold Geronimo. Si Harold, Ano. kasama Pero ko yan sa nakita channel. ko nga lang yung press release. Naknang waiting kailangan maikling Amerikano. Tapos, Masikip na Amerika. believe it or not, ginawa nilang talaga. Ano? What do you call this? Yun ang uniforme. Kailangan pumunta ka ron, tapos multicolored yung mga Amerika. Para kasi Kevin Tan talaga pag dumating. Ako na putol. Ito. Tapos sa mga topics, kaya ito yung sinasabi mo, pare, na okay, para lang PR Congress to PR Congress. PR, Tama-tama, mamimit mo na. of handshakes and high fives. Yan. How do you begin networking in public Yan. relations? Ayan. Back to the drawing board. Networking, Discovering the building of blocks of PR brilliance. Yan. Tapos yan, yung mga Kailangan pa ba mag-congress? leading To the learn how to network? leading the pack, unveiling the secrets of industry leadership through PR. Hindi, mabuti Kaya po. mahilig tayo sa mga ganyang congress, summit. Pare, Joel, pumunta ka doon para makita mo yung mga teams. Hindi, Ito ang team DTI, team DNR. team DENR. Yan, makita mo Kaya sila. ako pupunta, may after. Team water may companies, After, mga may ganyan. after event Okay. party May alas 5. Dinner, May may pagkain, may pika-pika yun, malamang eh. At may open mic. Mapapunta na. Kala ko may chikahan na. Talagang tinitingnan ko, sabi ko, wow, mga topics nila. Siguro sila Manong Max, they're turning in their grave. Pwede ba tayo mag-congratulate muna kay Chief Justice Alex Gesmundo? Uy! Kauna-unahang pagkakataon po, isang foreigner binigyan ng American Judges Association ng kanilang award na tinatawag na Chief Justice Richard Holmes Award. Yan po outstanding contribution sa judiciary. Ibinibigay yan. Ito pa lang, ang foreigner, sa aking pagkakaalala, ang si Gesmundo, ang naka-receive niyan. Okay. Binigay po sa kanya sa Honolulu, Hawaii noong September 12 at ngayon lang na-report sa atin. Pero kaya na-report, naglabas ng press release ang ating Supreme Court. Congratulations. Congratulations, Chief Chief Justice Alex Congrats. Gesmundo. Alexander Gesmundo. Yan po honor yan sa bansa. Yes. Mga ganyang klase, kailangan natin pinapansin. Honorable naman ang Chief Justice natin. Well, I'm not saying anything. Hindi ko lang maintindihan yung mga ibang nakaupo dyan. Honorable in the sense of the way you use the word honor yan para sa ibig sabihin worthy of this honor. Of this honor. So, pero yeah, I don't think Kauna-unahan hong foreigner yan na binigyan ng US Chief Justice American Judges Association. Okay. Hindi mo naman pwedeng sabihin nilakad na to. Paano mo ano ba ang connection niya doon? Piniar. Hindi piniar. Hindi piniar yan. Hindi yung building Siguro blocks. yung mga nakita silang kapansin-pansin sa mga ginagawa nitong si Chief meron Justice. siyang efforts to discipline the bar, meron siyang efforts also to But he speed doesn't up discipline the associate justices. yeah, well, ibang issue yan. Okay. Pero he does all, yung parating nire-review, hindi gaya ng dati, after so many years, magre-review ka Okay. ng rules of court. The rules of ganyan. court. Sa kanila, it's now a continuous process. Very good. Tinitignan nila, how does this work? Do the ends of justice, are the ends of justice being met
by these particular rules. So, in this case, si Chief Justice has always Very active been on siya sa top ganyan. of the Reformation. situation. Reformation. Oo nga daw ano daw to, reform-oriented. Kasama na doon yung MCLE. Yun ang naririnig ko sa mga Pati iba. yung MCLE. MCLE. Kasi dati sa MCLE, kainan eh. Ito hindi. Oh, kainan. Di ba? Oh, grabe nga. Paano ibig ko sabihin daw, si Chief Justice brought us honor, yung Nobel Peace Prize? Did not. Di ba kayo naman? Conspicuously absent sa komentaryo namin yung Nobel Peace Prize na yan. Hindi, tsaka may ang Kasi titulo pag yan. inumpisahan ninyo, tuloy-tuloy yan eh. Nobel Mga 3 laureate. oras tayo magrarant. May tanong si Tatang Onyok. Ano daw feeling ni Leonen ngayon? Grabe ko yun. Bakit? I swear you're really meaner than me. He has brought honor to the College of Law. UP. UP College of Law. Si Senior Associate Justice. Senior? Yeah. He's considered a Senior Associate Justice. Now? Siya na No. pinaka-senior Siya. yata. So may title na tayo na senior. Hindi, wala. Wala, pero yun ang title natin. Kasi Pero nakumpisa, ginagamit yun. Title na lang. Senior, kasi nakumpisa tayo dun sa sa senior eh. Titelan lang yan eh. senior anchor, senior associate anchor. Justice. Ako co-host lang ako. Meron pa. Senior co-host. Correct. Wala pa. Wala senior co-host. Dapat meron na tayo. Kailan pa lang ako nung Grabe. Dapat senior co-host. Next to senior co-host. Proximate. Senior co-host. Dapat may gano'n. Iba-ibang rango. Pina-address na lang kita. Alam mo, your eminence. Ganyan. Excuse me, it's excellency. Kabalik ang karambola. Oras natin 9:02 ng umaga. Karambola sa DWIZ.